Isang magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-16 ng December. Medyo malamig-lamig na po ngayon dito sa Silang, Cavite. Babati po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw na to, December 16, sa mga sumusunod kay Elmer Bertos na dati kong kasama sa BAP Paricom, Ruben Cayabyab, Emit Adrian, Edgar Bawan, Harvey Egtus, Jimmy Cadayong at Rogie Balange. At ganoon din po, belated greetings po sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, December 15, sa mga sumusunod. Kay Christopher Bakulay, Jessito Galapin, J.An. J. Abalye, Lawrence King Goldsmith, at Milan Perez Javier. At ganun din po, advance greeting din po para bukas, December 17, sa mga magdiriwang na kaarawan. Kay Mario Calvo, Yoset Rep, at Quirino Cagulada. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal at naway bigyan pa kayo ng mahabang buhay na puspos ng kalakasan at kalusugan sa buong taon na yung pamamahagi dito sa mundong ito. Happy birthday po. At shout out din po sa mga sumusunod sa UNTB Technical Commissioner, kay FIBA referee Rafi Britannico. Ito pa yung dati kong kasama sa BAP. Naging IR din po ito. Kay Amos Jeddah Chapter Alvin Yohak at sa BRAP Incorporated ng Region 4 and 5 sa pamumuno ni Larry Balon. Ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang procedure. Doon po sa Article 29.2, yun po ang shot clock procedure. Unahin po natin dito sa Article 29.2.1, ang sabi doon, the shot clock shall start with 24 seconds if a player gains control of a live ball on the court regardless of whether in the backcourt or front court. Magsisimula po ang shot clock kahit nasa front court o backcourt na takbo ng 24 seconds. Saan po yun? Sa tatlong sitwasyon na ito. Una, after a jump ball at the start of the first quarter. Siyempre, nagsisimula ang game sa jump ball. Ito lamang po ang the first and last na magtotoss ng bola ang mga referee. Dahil sa lahat ng jump ball situation ay meron tayong alternating possession arrow. So, after a jump ball at the start of the first quarter, pagkat sino makakuha ng bola sa front court o back court, mag-i-start ang game ng 24 seconds shot clock. Okay? Ang pangalawa, ang sabi doon, after a throw-in from the center line at the start of other quarters. Ito yung second quarter, third quarter, fourth quarter. So, pag nag-i-start yun, throw-in sa center line. Kung sino makakuha, mag-gain control, back court man o front court, 24 seconds tayo mag-i-start. At yung pangatlo, after a throw-in from the center line in its overtime. Siyempre, pag nag-overtime, susumala ulit ang laro hanggang matapos. Okay? Magka-throw-in pa rin sila sa center line, ganun din po yun. Kung sino makagain ng control ng bola, whether in the front court or the back court, 24 seconds kagad ang ibibigay kagad. Okay? Dadako naman po tayo doon sa Article 29.2.2. Ano sabi doon? The shot clock shall be reset whenever the game is stopped by a referee. Sa wikang Tagalog, sabi, ang shot clock ay dapat i-reset sa tuwing ang laro ay itinigil ng isang referee. Okay? Okay, doon po tayo pupunta sa bullet 1 ng Article 29.2.2. Ang sabi doon, for a foul or violation by the team not in control sa bola, but not for the ball having been caused to go out of bounds. Okay? Ang ibig sabihin but not for the ball having been caused to go out of bounds. Pag lumabas po ito, meron po ito yung open parenthesis and close parenthesis. Tandaan natin, ito bullet 1, meron dito yung sinasabi natin foul, violation, at ball goes out of bounds. Okay? Para mas maliwanag, magbibigay tayo ng example. Sa unang example, yung foul in the front court. Ang sabi doon, with 8 seconds on the shot clock,
A1 dribbles in the front court when B1 fouls A1. Ang bola daw ay nasa front court, nag-dribble ang A1 with 8 seconds on the shot clock. Nung B1, pinaul si A1. Okay, depensa, pinaul yung opensa. Ano ang interpretation doon? The game shall be resumed with a team A throw-in the front court with 14 seconds. So, yung 8 seconds ay magiging 14 seconds. I-reset po. Okay? Ang pangalawang example, natin po yung pangalawang example, foul in the backcourt. Kanina yung front court, sa backcourt. With 17 seconds on the shot clock, A1 dribbles in the backcourt when B1 fouls A1. Ano po ang interpretation doon? Ang sabi doon sa interpretation, the game shall be resumed with a team A throw-in the backcourt with 24 seconds. 17 seconds maging 24 dahil sa backcourt nangyari. Okay? Pangatlong example, ito yung violation. Violation ng kalaban, rather. Okay? Sabi doon, with 4 seconds on the shot clock, 4 na segundo lang, A1 who is in the front court tried to pass the ball to A2 when B1 used a close piece to play with the ball. Hindi niya mahabol ang bola, nasuntok niya at lumabas na. Yung pag nasuntok niya, doon pwede na pumito ang referee. Huwag na natin hintayin ang bola lumabas. The mere fact na sinuntok niya ang bola, striking the ball with a close piece, violation na po yun. So, ano po ang interpretation doon? The shot clock shall be reset with 14 seconds. So, yung 4 seconds na dating nasa kanila ay maging 14 seconds marireset doon. Dahil nag-violate po yung depensa. Ano po yung pang-apat na example? Ito yung ball goes out of bounds. Causes the ball to go out of bounds. Okay? Ang sabi doon, with 3 seconds on the shot clock, A1 passes the ball to A2 when B1 deflects the pass that causes the ball to go out of bounds. Okay? 3 seconds lang daw po na labing. A1, papasa niya yung bola sa A2. Pero yung B1, deflect yung bola at lumabas ang bola. Okay? Ano po ang sabi sa interpretation? Ang sabi doon, the shot clock shall not reset. Hindi po i-reset. Ang ganda po ng depensa ng kalaban, kaya hindi po i-reset yun. Wala po nangyaring violation. It causes the ball to go out of bounds. Okay? Nadako naman po tayo sa bullet 2 ng Article 29.2.2. Ang sabi doon, for any valid reason caused by the team not in control of the ball. Pag narinig po natin yung team not in control of the ball, ibig sabihin ito yung depensa. Okay? Para mas maliwanag ko tayo doon. Mag-ibig tayo ng example. Ang example, sabi doon, with 4 seconds on the shot clock, Team A is in control of the ball in its front court. When B1 is injured, the referee stops the game. 4 seconds lang po ang shot clock, control ang Team A, sa front court nila, yung B1 na injured. Then referee in-stop ang game. Ang sabi sa interpretation, Team A shall have 14 seconds on the shot clock. So yung 4 seconds, ma-reset maging 14 seconds kasi sila ang nag-cause ng stoppage of the game. Okay? Maliwanag ba tayo doon sa ating pinag-aralan sa umagang ito? At muli, yan po nagdampo tayo katapos isang talakayan sa shot clock dahil marami pa pong kasunod. Muli, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share at mag-follow sa aking vlog nito. Lalo po, huwag po tayo makalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Comarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.